Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating preaching service. Bilang pang-unang awitin, awit po tayo dito sa page 170. 170, gumawa, gumawa. Tayo po ay mayroong lahat para sa ating opening prayer. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa araw na ito sa ibinigay mo sa amin para kami makapagtipon at makapakinig ng inyong mga salita. Inisin niyo po ang aming puso't isipan, ihanda niyo po ang aming sarili, natanggapin ang aming maririnig at isabuhay ang aming mga matutunan sa araw nito. Kayo rin po ang magbigay ng katalinuhan sa inyong anak na gagamitin. Puspusin niyo po siya ng inyong karunungan at gabayan niyo po siya sa pagtuturo sa amin. Maraming pong salamat. Binibigay po namin ang kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Manunod na si Cristo Jesus. Tayo po ay darako na sa ating mga announcement. Ang mga weekly activities po natin ay dahil po natin sa mga outreach. Meron po sa Suli. Bible study po sila Brother Sondron. Sila po ang ginagamit, sila Brother John. Every Tuesday po yun sa Sulit po. At sa Thursday po, sa Nueva Ecija naman po. At ang mga weekly activities din po natin dito sa church po,
Every Sunday naman po, dito po sa ating kapulungan, meron mga Sunday school, preaching, at saka po yung Lord's Supper. Ginagamit din po ang ating mga kapatid sa church po, sa Valenzuela. Kahapon po, nakapag-meetingan po namin, meron pong mga nakikita ang mga bagay sa ating mga kapulungan, mga concerns. Isa na rin po yun sa mga ginagamit ng Panginoon. Nakikita po nila yung pangangailangan. Hindi lamang po sa manpower, hindi ganoon na rin po sa ating mga resources po. Yun po yung isa sa mga concerns. Kaya kung meron po tayong gusto mag-contribute sa ating kapatid na ginagamit, kung encouragement, kung material po yan, kung gusto po natin ipagamit ay welcome po tayo. Announcement din po sa ating upcoming year-end po. Sa mga kabataan po ay nilipat po ito sa December 21 para po sa mga children's class. At yun naman pong general kabuuan sa ating church year-end December 22 po. At ngayon po, ay 27 po. Ay, 29. Ay, 29 po. Yun po palang sa kabataan po yun sa 22. Nilipat na po sa 21. Yan po. Bali 27 po yung sa general po natin. 29 po. December 20. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating kapatid sa ating mensahe. Brother Anthony po. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa mga ganitong pagkakataon po ulit sa pangangaral po ng mga salita po ng Diyos. Nawa po ay kumilos po ang Diyos sa ating pong mapapag-aralan po sa umaga pong ito. At bago ko po buksan ang ating pong teksto po ay mga katanungan po muna na maganda po ay pag-isipan po natin at ma-realize po natin sa ating pong mga buhay. Naranasan na po ba natin na masaktan po ng ibang mga tao? Tayo po ba ay pinagsabihan na po or pinagwikaan na po ng mga masasakit na bagay? At mayroon po ba tayong nakaalitan or parang dumating na po sa point ng buhay nating hirap tayong patawad? At sa oras pong ito po ang ating pong mga sasagutin sa tulong at biyaya po ng mga salita po ng Diyos. Na makikita po natin dito po sa Matthew chapter 5, verse 44 po. Matthew chapter 5, verse 44. Kung atin na pong nakita, sabi po, "Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig." Palain po ng Diyos ang pagbabasa po sa kanya pong mga salita. Tayo po ay minsan pa pong manalangin. Let's pray po. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat po, Ama, sa napakabiyayang umaga po na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa pagbubulay po namin ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin, Ama, ang inyo pong pangunguna sa pamamagitan po ng inyo pong banal na Espiritu, ang siya pong lumukob sa mga puso't isipan namin. Gamitin niyo po ang inyo pong mga salita na aming pong matutunghayan bilang kalakasan at biyaya po sa aming pong mga espiritu. Maraming salamat po, Ama, at kayo po ang pinagkakatiwalaan po namin sa buong oras pong ito. Dito po yung aming samot hiling sa makapangyarihang pangalan po ng aming pong Panginoong Sus. Amen. Ang mga nagsasalita po sa mga salita po na ating pong binasa, walang iba po kundi ang ating pong Panginoong Sus. Actually, dito po sa verse 43 ang sabi po ng Panginoon, "Narinig ninyong sinabi,
Iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinabi po ng ating Panginoon, "Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig." Ito po ang naisin ng Diyos sa mga nakikinig po sa Kanya. Actually, binanggit po niya ito sa habang pinapangaral po niya yung tinatawag po sa pag-aaral sa Biblia na The Beatitudes. Mga nung ang Panginoon ay nangaral po siya sa maraming tao sa isang bundok at itinuro po niya ang maraming bagay tungkol po sa kaharian po ng Diyos. At ito po ang isa sa kanya pong mga binanggit. Ibigin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin po natin ang mga nagsisiusig po sa atin. Sa mga talata pong ito, marahil ay nagtatanong po tayo, iniisip po natin. Pero gusto ko pong maging malinaw po muna. Number 1 po, the enemies we should never love. Mga kaaway po na dapat hindi natin iniibig. Ayon po sa salita po ng Diyos. Number 1 po, ayon po dito po sa James chapter 4 verse 7. Santiago chapter 4 verse 7 po. Kung ating pong nakita ang sabi po ng salita ng Diyos. Nasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Dito po makikita po natin ang ultimate enemy po ng Diyos, ang walang iba kundi si Satanas, ang kaaway, ang dyablo. Hindi po yan ang tinutukoy ng Diyos na dapat nating ibigin. No? Pagkat alam natin, ano man pong nasa kaaway ng Diyos, ito po ay salangsang sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya hindi po siya. Hindi po yun ang tinutukoy ng Biblia na ibigin natin ang ating pong mga kaaway. Sa 1 John chapter 2, 15 and 16 po. Ang sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kahit din po yung sistema po sa mundong ito. Yung umiiral po na gawi na hindi po nakalulugod sa ating Diyos. Ito po yung mga, sabi nga po rito, mga masasamang pita ng laman. Yung pumupukaw sa ating flesh, sa ating makasalanang naturales. Masasamang nasa ng ating mga mata, sabi po rito. At kapalaluan sa buhay. Ito po yung mga kalayawan. Ito po yung mga status na gustong-gusto pong ipang-akit ng sanlibutan sa mga tao. Hindi po ito yung tinutukoy ng Biblia na ibigin natin. Hindi po ang sanlibutan at ang sistemang umiiral po rito. Pangatlo po, Romans chapter 12 verse 9. Romans chapter 12 verse 9 po. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapootan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Dito po makita natin yung kasalanan. Hindi rin po ito yung gusto ng Diyos na ating pong bigin. Wala po yan. Hindi po ang kaaway, ang dyablo, ang sanlibutan, ang kasalanan, at ang laman po na nabubuyo po sa kasalanan. Ano po ba? Sino po ba ang tinutukoy ng Biblia? The enemies we should love, no? Sa Matthew chapter 5 verse 11 and 12 po, balik po tayo. Ito sa Matthew chapter 5. Sabi po dito, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig. Kayo'y pinagwiwikaan ng sarit-saring masama na pawang walang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang
ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna po sa inyo. Sabi po rito, ito po yung mga tao, mga unbeliever, na pilit po tayong pinagwiwikaan ng mga masasakit at masasamang bagay. Inuusig po tayo dahil sa ating paninindigan sa katotohanan at sa ating pong pananampalataya. Marahil ito po yung mga taong nagsabi ng mga masasakit na bagay po sa atin na hindi nila maintindihan ang ating pong mga paninindigan. Marahil ito po yung mga dati nating mga kasama, dating mga kaibigan. Nang mula po nang tayo sumampalataya sa Panginoon at nanindigan sa katotohanan, hindi na tayo sumama at nakisama po sa kanila, kisama po sa kanila. At dahil diyan, inumpisahan po nila tayong usigin at pagsabihan po ng mga masasakit po na bagay. At ito po sa Matthew 5:44, ang ating pong teksto, ang sabi po, "Ibigin ninyo ang inyong kaaway, idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisiusig." Ito po yung mga sabihin po nating mga tao pong umusig dahil po tayo po ay mga Kristiyano. Sa Luke chapter 6, ito rin po ay sinabi ng Panginoon. Sa Luke chapter 6 po, 27 hanggang 29. Gusto ko rin pong basahin. Katapuat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, bigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyong ng mabuti ang nangapopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y pumalait. Ito po yung mga taong sabihin po natin gumagawa ng mga masasakit na bagay po sa atin. Dahil kung bibigyan ko po ng mababaw po na pagpapakahulugan at mga salita pong ginagamit natin sa mga panahon natin, ito po yung mga taong minarites po tayo. Mga taong tinolits po tayo. Marites, anong latest? Tolits, tol, anong latest? Ito po yung mga taong tayo po ang naging tampulan sa kanilang mga group chat. Ito po yung mga taong hindi nila maintindihan ang ating paninindigan sa ating pong pananampalataya na maaaring nakapagsalita ng masasakit na bagay po sa atin. Yung walang kadahilanang nagalit sa atin dahil hindi na tayo nakikisama sa kanila pong mga gawain. Pero marahil ako po, dahil naranasan ko rin po ang mga bagay pong ito. Siguro isipin po natin, Brother Anthony, napakasakit nun. Yung wala kang ibang gustong gawin, wala kang ibang motibong masama, wala ka namang ginawang masama, pero pinagsalitaan ka pa. Worse, ginawan mo na nga po ng mabuti, pero ang ipinalit po ay sasakit po na bagay. Pero ano po ang sabi po ng Biblia? Sabi po ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Panalangin mo sila na pagpalain at hindi sumpa. Sabi po rito. Ito po yung right attitude po. No? Ito po sa Luke chapter 6, 36 po. O Luke chapter 6 po. 27 po. 26 hanggang 27 po ang sabi po. Luke chapter 6. Sabi po rito, sa aba ninyo pagka ang lahat ng mga tao ay magsasalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayong ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Ito po yung tinutukoy ng Panginoon. No, sabi po, kung ang mga tao, puro magagandang bagay yung sinasabi nila. Ibig po sabihin nito parang piniplease lang tayo. Ibig pong sabihin nun, parang nakikiayon tayo sa kanila. Pero sabi po rito, datapot sinasabi ko, sa 27, sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga nangapopoot sa inyo. Do good, imbis po na paghigantian, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa. Bless! At sabi po rito, ipanalangin nyo ang sa inyo'y sumalait. Pray for them.
Ang sabi nga po, Romans chapter 12, dahil ito rin po ay naranasan ni Apostol Pablo at itinuro po niya sa mga taga-Roma. Tandaan po natin, no, si Paul, ang pinaka nakaka-relate po sa mga salitang ito. Ang dami po niyang naging kaaway dahil po sa kanyang paninindigan sa salita po ng Diyos. Ang dami pong tumiligsa sa kanya. Ang dami pong mga lumait po sa kanya. Ang dami pong umusig po sa kanya hanggang sa pagbantaan po ang kanyang buhay. Pero ito po ang sabi po ni Apostol Pablo. Romans chapter 12, 17. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat sa akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, kanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ito po ang sabi po ni Apostle Pablo. Ang sabi po niya, huwag tayong maghiganti. Ipagbayan natin sa Diyos ang bagay pong yan. Pagkatiwala po natin sa Diyos. Ang gusto nga po ng Biblia, yung may kapayapaan po tayo sa lahat ng tao. Pero minsan, kailangan nating manindigan sa alam nating tama. Sa alam natin lalo ng katotohanan po sa salita po ng Diyos. Ngunit ang sabi po ng Biblia, sa sino man pong taong umaway at nanakit po sa atin, ibigin natin sila. Panalangin po natin sila. Gawan po natin silang mabuti. Actually, sabi nga po sa Luke chapter 6, patawarin natin sila. No? Even kahit hindi po sila humihingi ng kapatawaran. Luke chapter 6 po, gusto ko pong basahin din po ito. Verse 36 hanggang 37 ang sabi po. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. Sabi po niya sa English, yung po sa may bandang huli sa 37 po. Forgive and ye shall be forgiven. Ibig pong sabihin po nito, matutunan po natin tawarin ang mga tao pong nakasakit po sa atin. Yung word po na palayain. Actually, minsan po sa pagpapatawad, hindi lang natin pinapalaya ang tao. Hindi pinapalaya natin ang ating sarili sa mga sakit. Sa sakit po, sa tuwing naaalala po natin ang mga bagay po na ginawa po nila sa atin. Pero alam niyo po, gusto ko pong tignan din po natin. Una, nakita po natin enemies na di po natin dapat iniibig. Pangalawa, nakita po natin yung mga enemies na dapat nating ibigin. At yung attitude po natin po sa kanila. Pangatlo po, the example of our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus po, kapag siya po ang nangaral, siguradong siya po ang perfect na gumagawa po ng kanya pong mga ipinangaral. Sa Luke chapter 23 po, so ko pong basahin po natin ito. Luke chapter 23. 33 po hanggang 37. Ito po yung mga pagkakataon ng Panginoon ay dinadala po at binibitbit ang krus at dinadala po siya upang ipako po. Ang sabi po, at dinala rin naman nakasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus. At ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagkabahagi nila ng kanyang mga suot, ay kanilang pinagsapalaran. At dito po makita po natin, ito po yung tagpo ng Panginoong Hesus. Siya po ang nakararanas ng buong parusa po na dapat ay sa atin. Naranasan po niyang libakin, naranasan po niyang pagsalitaan ng mga masasakit na bagay. Sabi po, kung babasahin po natin itong mga tagpong ito mula po sa Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John, wala po siyang naging kakampi sa mga panahon pong yun.
Namatay po siya ng shameful death. Ang sabi po ng mga leaders, pinagaling niya yung iba at di siya bumaba sa krus. Ang sabi po ng mga dumadaan, dahil ito po ay mataas na lugar at daanan, public place, umiiling po sila. Di ba ito yung nagsabing gigibain niya ang templo? Titatayo sa ikatlong araw. Kahit yung mga nakapahakong kasama po niya, yung una, yung 20 yon, siya po ay ililibak. Pero ano pong namutawi sa bibig ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila. Mga kapatid, ganito po ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Bagamat tayo po ay makasalanan, tayo po ang dahilan kung bakit napako po ang ating Panginoong Sus doon sa krus ng Kalbaryo. Alam po ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, ang ating pagre-rebelde po sa Kanya, ang ating pong mga sikreto o hayag po na mga bagay na ginagawa na hindi po nakalulugod sa Kanya. Pero kaysa ang sabihin ng Panginoon, condemnation, ang sinabi ng Panginoon, forgiveness. At inako po niya lahat ng parusang dapat po sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po niya na inako ng ating Panginoon nung nabayubay po siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po, sa Romans chapter 5, verse 8 hanggang verse 10, ang sabi po ng Panginoon, datapwat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinapakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa nga ngayong nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. No? Pansinin po natin to. Yung pong sinabi po, nung pinagtatagubili ng Diyos, ipinagpauna ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung namatay ang Panginoong Hesus, nung tayo mga makasalanan pa. At ang sabi po niya dito sa verse 10, for it when we were enemies. Ang ibig pong sabihin nito, dahil po sa ating likas, pagiging makasalanan at mga ginawang kasalanan, away tayo ng Diyos. Hindi po tayo nasundo ng Diyos. Pero dahil sa kamatayan po ng ating Panginoong Hesus, anong sabi po dito? We were reconciled to God. Tinignan ko po yung salitang ginamit po sa salitang reconcile. Ginamit po yung word na gatalyaso. Nang ibig po palang sabihin nito, to return to favor. To receive one into favor. Both back to God's favor. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang tao po ngayon nasasampalataya po sa Kanya ay hindi na ituturing na away ng Diyos, kundi ibabalik dun sa malapitan pong kikipagrelasyon sa Panginoon. Pagkakasundo sa Diyos dahil po sa kamatayan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya kung nakikipag-usap man po tayo sa mga oras pong ito, na hindi mo pa po tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang iyo pong sariling tagapagligtas. Gusto po ng Diyos ang pakikipagrelasyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibalik ka sa kanyang favor kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ipagkasundo ka sa Diyos. Ganyan po ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung perfect example po natin. Even though yung mga tao pong nasa tagpo ng siya ipinapako sa krus, walang sinabi kundi po paglilibak, gaalipusta, pagsang-ayon sa pagkapako sa ating Panginoon. Pero anong namatawi po sa Panginoon? Pagpapatawad. Walang hanggang pag-ibig. Ganyan din po sa bawat isa po sa atin. Gusto ko rin pong tignan po natin mga kapatid. Sa sarili po nating kalakasan, sa sarili po nating pagsisikap, ito po'y imposible.
Sapagkat natural po sa atin, gusto nating maghiganti. Sa natural po nating kalagayan, ang gusto natin ay huwag magpatawad. Buritahan po, makablas tamo. May nasakit na burita, wala naman pong panasakitan. Ginawan po nila tayo ng masama, gusto po natin, gawan din po sila. Ang gayon. Yun po yung natural na kalagayan po ng tao. Ngunit salamat po, dahil pang-apat, gusto ko pong tignan din po natin. The enablement of the Holy Spirit. Makikita rin po natin dito ang pagkilos ng banal na Espiritu. Example po, isa rin pong familiar po na talata marahil. Ito pong Acts chapter 7 po. Gawa chapter 7. Basahin ko po ito pong verses 54 hanggang sa mga sumusunod pong talata. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinangalitan nila ng kanilang mga ngipin. Tatapat siya palibhas sa ipuspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at ni Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito nakita kong bukas ang mga langit, ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Tatapot sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang siya'y dinaluhong at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon na nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay katulog siya. Ito po yung story po ni Stephen, ang first martyr po. No? Kung saan nung siya po'y nangangaral sa mga salita po ng Diyos dahil sa kanyang paninindigan sa katotohanan. Kung kausap po niya yung mga Hudyo, nagahalit po sila sa kanya sa pagkasabi po niya ng katotohanan. Ang ginawa po nila, kinaladkad po siya. At siya po ay inumpisahang batuhin hanggang sa mamatay. Pero ano po yung namutawi po sa kanyang bibig? Sabi po dito sa English, and he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Pagpapatawad. Pag-ibig pa rin. Pag-ibig. At gusto ko pong pansinin po natin yung pong binasa po natin. Bakit po ito naging posible? Ang sabi po, verse 55, datapwat siya palibhas ay puspos ng Espiritu Santo. Sa paggawa, pangunguna ng banal na Espiritu. Naging posible po ito sa buhay ni Esteban. At dito po mga kapatid, alam niyo po, naniniwala po ko itong pangyayaring ito sa Acts chapter 7, malaking naging impluwensya po sa conversion ni Paul. Ipagkakalala ni Pablo. Kasi po yung isang kabataan dito na sinabi nila, yung mga nambato, binigay nila yung kanilang mga sandalyas bilang pinakasaksi. Ang umawak po nun, walang iba kundi si Saulo. Nakilala po nating Pablo. Kaya nga nung nag-testimony po si Paul kay Timothy, ito po yung sinabi po ni Paul. Sa 1 Timothy chapter 1:12 po. Ang sabi po dito ni Pablo po, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat siyo'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoong Hesus na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako
ang Pangulo. Yung mga ito. Kung papansinin po natin, ito po yung testimony po ni Paul. Nung na-realize po niya na ang kaligtasan po ay sa ating Panginoong Hesus. Na-realize po niya ang kanyang pagiging makasalanan. Marahil po, isa po ang pangyayaring naganap sa Acts chapter 7 sa mga naalala po niya. Kaya nasabi po niya, upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang Pangulo sa mga ito. Ito po ang pagkilos po ng Banal na Espiritu sa buhay po ng bawat mananampalataya. Imposible po ito sa ating mga sarili. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, sa Kanya pong Espiritu, posible po natin itong magawa. Malay po natin yung mga kaaway na yan. Kung makita po nila, bagamat tayo kanilang sinaktan, pinapanalangin po natin sila. Pinatawad natin sila. At kung may pagkakataon, gawan natin sila ng mabuti. Malay po natin maging testimony po yun. At balang araw, ma-realize po nila. At makakilala din po sila sa Panginoon bilang kanila pong sariling tagapagligtas. Ito po ay pagkilos at gawa po ng Banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, sa aking pong pagwawakas, kumusta po tayo? Meron po ba tayong nakaalitan? Meron po bang nakasakit sa atin? Ang sabi po ng Diyos, ibigin din natin sila. Patawarin natin sila. Panalangin natin sila na sana dumating po ang pagkakataong makakilala din po sila sa Panginoon. At kung mabigyan po tayo ng pagkakataon, gantihan po natin sila ng mabuti. At ito'y posible po sa pamamagitan po ng Banal na Espiritong nananahan po sa atin. Pagkat bunga po ito ng Banal na Espiritu. For the fruit of the Spirit is love. Galatians chapter 5 verse 22-23. Sabi nga po, from enemies to becoming brethren. Malay po natin. Kumilos po ang Diyos sa pamamagitan po ng sitwasyon po natin. Nung ako po, akala ko po, nanalangin ako sa Diyos nung pinagdaraanan ko rin po ang mga bagay pong ito. Sana magkaroon ako ng change of environment, change of situation. Pero hindi pala, sinagot po ng Diyos. Hindi ang sitwasyon mo ang kailangan magbago. Sabi po niya sa akin, sa kanyang po mga salita. Dati po, gusto kong magiganti, galit na galit ako. Pero ngayon, sa tulong at biyaya po ng salita ng Diyos, naunawaan ko na ang dapat maging laman ng panalangin ko sa kanila ay ang pagpapatawad at ang dumating ang panahong makakilala din po sila sa Panginoon bilang kanila pong sariling tagapagligtas. Babasahin ko pong muli ang ating pong teksto. Sabi po ng Panginoong Sus, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y sisiusi. Palain po ng Diyos ang kanya pong mga salita. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat po sa mabiyayang oras po na ibinigay niyo po sa amin. Tunghayan po namin sa inyo pong mga salita ang inyo pong kabutihan at pag-ibig. Kami po ang unan po ninyong minahal. Kami po ang una po ninyong inibig. Bagamat kami po ay naging kaaway po ninyo dahil po sa aming pong mga kasalanan. Ngunit salamat po Ama dahil sa ginawa ng aming Panginoong Sus. Pinagkasundo niyo po kami. Meron na po kami ngayong relasyon po sa inyo. Maraming salamat po at ang naisin po ninyo Ama sa amin din pong pakikisalamuha, lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya, ay mamutawi po ang pag-ibig at pagpapatawad sa mga pagkakataong kami naman po ang kanilang ginagawan ng hindi mabuti. Maraming salamat po Ama at pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyo pong mga salita. At ang lahat po ito ay aming samutiling sa tayong pangalan po ng aming pong Panginoong Sus. Amen. Good morning po at God bless po sa Maraming po salamat sa ating kapatid at sa mga salita na kanyang binahagi. Bilang closing song, dito po sa page 139, 139, si Jesus ay kaibigan. At sa huling stanza po, tayo pong lahat ay tumayo. At dinigin po natin kay Brother Abel at closing prayer.
Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang umaga na ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa iyo pong pangunguna, sa paggabay, sa mga salita mo na nahayag sa umagang ito. Nawa, tunay po na maging nagpapala at maging kagalakan sa bawat isa po sa amin. Lalo na sa amin na nakaranas ng buhay na walang hanggan nang dahil sa aming pong Panginoong Yesus. Nang, nang, hina, nang inalay niya ang kanyang buhay para po sa amin na makasalanan. Nawa ay maranasan din po namin na kami po na nakaranas ng kaligtasan ay mapagpatawad sa mga gumagawa po sa amin ng hindi maganda salanan. Nang sa gayon ay makita po sa amin ang naging buhay din po ng aming pong Panginoong Yesus. Alam namin na sa aming mga buhay, nang dahil sa Panginoong Yesus, ay naging banal sa harapan ng Diyos ang aming pong mga buhay. Nang tanggapin po namin ang aming pong Panginoong Yesus. Kaya lubos, sa mga oras pong ito, nawa ay maging hamon din po ito sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit sa mga wala pang tunay na pagkakilala sa aming pong Panginoong Yesus. Kaya dinadalangin po namin sa kaorasan pong ito, ang wala pang tunay na pagkakilala sa aming Panginoong Yesus. Nawa ay sumilang ang kaligtasan sa kanilang mga puso. At tanggapin ang aming pong Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ganon din po ang dadatnan na mga salitang ito, lalo tigit sa aming pong FB Live, sa aming pong YouTube, ay tunay nga na magkaroon din po ng kaliwanagan sa mga nakakapakinig. Ganoon din po at nagpapasalamat din po kami sa anak na iyong ginamit. Kung patuloy na panalangin po namin, nawa patuloy na bigyan po ng katalinuhan ng aming pong kapatid. Nang sa gayon, tunay nga na magamit sa mga ministeryo na pinagkakaloob po ninyo sa Kanya. At ganoon din po sa amin, nawa magamit din po namin ito sa aming pong pang-araw-araw na buhay bilang mga anak mo. Patuloy po naming panalangin maging ang kapatid po namin, si Brother Norman, sa karamdaman na mayroon po siya. Batid mo ang kanyang kalagayan. Kaya sa inyo pong kamay ay pinagtatagubilin po namin. Nawa bigyan po ng kagalingan sa mga karamdaman pong ito. Alam namin na ang inyo pong kapangyarihan ay hindi po namin masukat. Kaya sa inyo po namin siya pinagkakatiwala. Ganun din po sa mga iba na wala sa aming feeling sa mga oras pong ito. Sa inyo rin po namin sila pinagkakatiwala. At ganoon din po sa mga kapatid din po namin na mauna ng alis, ay ingatan na pangunahan din po. Kami naman po na narito sa aming pong pagpapatuloy, sa aming pong ah, breaking of bread, ay ganoon din po ay pag-iingat din po sa bawat isa po sa amin. Muli, nabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po ng aming manunubos, si Kristo Jesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat.